Si Goldie at ang Tatlong Oso. Isinulat ni Samut-Samut Mom. May tatlong oso na nakatira sa isang bahay sa gubat. Sila ay isang mag-anak. Nariyan si Papa Oso, si Mama Oso, at ang anak nila na si Otto. Isang umaga, nagluto si Mama Oso ng lugaw. Naglagay siya ng lugaw sa tatlong mangkok. Habang mainit pa ang lugaw, lumabas muna ng bahay ang mag-anak. Si Goldie ay isang batang babae na naglalakad sa gubat. Nakita niya ang bahay ng mga oso. Kumatok siya ngunit walang bumukas ng pinto. Pumasok sa bahay si Goldie. Nakita niya sa mesa ang tatlong mangkok na may lugaw. Tinikman niya ang lugaw sa mangkok ni Papa Oso. "Ay, napakainit!" sigaw ni Goldie. Tinikman niya ang lugaw sa mangkok ni Mama Oso. "Naku, malamig na," sabi ni Goldie. Tinikman niya ang lugaw sa mangkok ni Otto. "Tama lang ang init," sabi ni Goldie. Inubos niya ang lugaw sa mangkok. Umupo si Goldie sa upuan ni Papa Oso. "Napakatigas ng kutsyon," sabi ni Goldie. Umupo si Goldie sa upuan ni Mama Oso. "Napakalambot ng kutsyon," sabi ni Goldie. Umupo si Goldie sa upuan ni Otto. "Tama lang ang lambot ng kutsyon," sabi ni Goldie. Ngunit nasira ang upuan at nahulog si Goldie sa sahig. "Naku, nasira ko ang upuan!" sigaw ni Goldie. Nakita ni Goldie na may hagdan pa itaas ng bahay. Baka nasa itaas sila, isip ni Goldie. Umakyat si Goldie sa hagdan. Nakita niya ang tatlong kama. Humiga siya sa kama ni Papa Oso. "Napakalaki ng kama na ito para sa akin," sabi ni Goldie. Humiga siya sa kama ni Mama Oso. "Malaki pa rin ang kama na ito para sa akin," sabi ni Goldie. Humiga siya sa kama ni Otto. "Tama lang ang laki ng kama na ito para sa akin," sabi ni Goldie. Nakatulog si Goldie sa kama. Nang umuwi ang mga oso, nakita nila na bukas ang pinto ng bahay. Nakita nila na ang mga kutsara ay nasa loob ng mga mangkok. "May kumain ng lugaw sa aking mangkok," sigaw ni Papa Oso. "May gumamit ng aking kutsara," sigaw ni Mama Oso. "May nagubos ng aking lugaw," iyak ni Otto. Napansin ni Papa Oso na ginalaw ang kanyang upuan. "May umupo sa upuan ko," sigaw ni Papa Oso. "May umupo rin sa upuan ko," sigaw ni Mama Oso. "May sumira sa upuan ko," iyak ni Otto. Tinignan nila ang hagdan. "Baka nasa itaas na siya," sabi ni Otto. Umakyat sila ng hagdan. "May humiga sa kama ko," sigaw ni Papa Oso. "May humiga rin sa kama ko," sigaw ni Mama Oso. "Papa, Mama, may nakahiga sa kama ko," sigaw ni Otto. Nagising si Goldie. "Aba, si Goldie lang pala. Ano ang ginagawa mo rito?" sabi ni Papa Oso. "Pasensya na po, nagutom po kasi ako at napagod sa paglalakad. Otto, paumanhin, naubos ko ang lugaw mo at nasira ko ang upuan mo," inamin ni Goldie. "Bale wala yun, luma na talaga ang upuan ko," sabi ni Otto. "Goldie, gutom ka pa ba? Marami pa akong lugaw sa kaldero," sabi ni Mama Oso. "Opo, salamat po," sagot ni Goldie. "Tayo na at mag-almusal na tayo," sabi ni Papa Oso. Sinamahan ni Goldie na mag-almusal ang mag-anak.